Tara church, let's worship the Lord. Friends will not follow what I say, but what I do. My family will only believe the God I say who lives. My friends will not follow what I say, but what I do. My family will only believe the God I say who lives. Every thought I impress, every word I confess, every act I profess is the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. Bible is read by few, the gospel read by many. It's the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. If I speak evil and cheat, I'm in bondage and defeat. If I'm bitter, raging, angry, my own self raging in me, I crucify in Christ the second time. If I live in sin and shame, if in His name, if I live in doubt and fear, I'm always complaining in tears. I crucify in Christ second time. What do I say? What do they say? Will my life lead into eternity? What kind of gospel am I? Will the gospel people see? It's the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. 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 Cold for love, cold for joy, cold for peace, cold for change. Stand up, move forward. Shall the faith be great? To be powerful and free. That's our destiny. We are ordinary people with extraordinary calling, never giving up,
saved by grace. Stand up, move forward. Child of faith, be great. To be powerful and free. That's our destiny. We are ordinary people with extraordinary calling. Never giving up, never giving in. We'll lift up our eyes to you and know we'll win. We are ordinary people with extraordinary calling. Never giving up, never giving in. We'll lift up our eyes to you and know we'll win. Stand up, ordinary people. Stand up, do not be ignored. Stand up, ordinary people. Let's declare that Jesus is Lord. Stand up, ordinary people. Stand up, do not be ignored. Stand up, ordinary people. Let's declare that Jesus is Lord. We are ordinary people with extraordinary calling. Never giving up, never giving in. We'll lift up our eyes to you and know we'll win. We are ordinary people with extraordinary calling. Never giving up, never giving in. We'll lift up our eyes to you and know we'll win. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa worship. Because through it, Lord God, we receive you. Through it, Lord God, we receive instruction, revelation, Lord God. And for some, Lord God, release. For some, Lord God, they experience freedom for the first time. But none of us will be brought to worship if we do not surrender to you. None of us, Lord God, will be brought to worship if we are not humble enough. So today, Lord God, para po dun sa hindi pa nakakapunta sa level ninyo, I pray, Lord, that you humble their hearts and allow them, Lord God, to be transformed today. Allow them to experience, Lord God, your grace. To be used, Lord God, by you like you are doing to us right now. And let your message, Lord God, for today be mighty and powerful, Lord God. Impactful to the lives, Lord God, who will receive it today. This we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Lost in the middle of nowhere, drowning in my pain. Everything is losing its meaning. It's all the same. It's full
into the light. I once was lost, but now I have your sight. I surrender. I surrender. Why do I insist in doing what matters to me? The temporary pleasures fleeting, moments haunting me. Experiences that ensnare. It harms me and others. I exchange blessings for a curse, a cure for sickness. Why am I this foolish? I surrender to the warmth of your embrace. I surrender. Oh Lord, I need your grace. From darkness, then now I'm into the light. I once was lost, but now I have your sight. I surrender. I surrender. The love you have given to me, it makes me reach for eternity. Unconditional, unbelievable, regardless of my sins and for me. I surrender to the warmth of your embrace. I surrender. Oh Lord, I need your grace. From darkness, and now I'm into the light. I was lost, but now I have your sight. I surrender. I surrender. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at pag-uusapan po natin ngayon ay rich generosity. Napakaganda po ng ating topic dahil the measure of intimacy po ang ating pag-uusapan. The depth of our giving reflects the depth of our intimacy with God. Mas mahal natin ang Panginoon, mas madaling magbigay ng alay sa Kanya. Hindi limitado sa pera o ari-arian kung hindi oras, kalakasan, kapangyarihan, talento, ambisyon, lahat na maari natin ibigay sa Kanya dahil siya ay karapat-dapat alayan ng mga bagay na ito. Sabi po sa Luke 6:38 Amplified Version, basahin po nating sabay-sabay. Give, and gifts will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will they pour into the pouch formed by the bosom of your robe and use as a bag. For the measure with which you deal out to others, it will be measured back to you.
And bigyan po tayo ng karunungan at talino at maunawaan natin ang salita ng Diyos. Nung panahon po ng mga Israelita, nung sinabi po ito ni Heso Kristo doon sa Sermon at the Mount or the Sermon at the Plateau, ang kanilang measurement po ay hindi kinikilo. Kung hindi, ito ay sinasalo. At anong mga panahon na to, ginagamit po nila kasi parang robe po kasi ang damit ng mga kalalakihan din ng araw. At nilalagay po nila ron sa harapan ng pouch nila. Para pong inaangat yung kanilang robe, tapos ibubuhos po yung goods doon. Ang napakaganda po kasi sa sinasabi ng Panginoon dito, kapag tayo po ay malayang nagbibigay, malaya pong babalik ito sa atin. Dahil yun po ang ekonomiya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po ng binibigay natin ayon sa kanyang kalooban ay babalik at babalik po sa atin. Dahil yun po ang kanyang pangako. At ang importante po rito, sinasabi niya, ang divine principle, the measure of our giving reveals the measure of our faith and intimacy with God. So kapag tayo po ay nagbigay ng alay sa Panginoon, ito po ay nagsisilbing ebidensya kung gaano natin talaga kamahal ang ating Panginoon at gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Because He is the great provider. So we give freely because we know na ibabalik ng Panginoon sa atin ito ayon sa Kanyang salita, especially kapag ang pagbibigay natin ay ayon sa kalooban niya at dahil sa lalim ng relasyon natin sa Kanya. Ang importante po, balikan natin 2 verses before, ang verse 36 ng Luke chapter 6. Sabi po dyan, be merciful just as your Father is merciful. Kaya nga po ang ating giving is tied to our understanding of God's mercy toward us. Kung alam po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, marapat lamang na mag-alay tayo sa Kanya. Hindi po to limitado sa pera o ari-arian, ngunit sa pagkakataong ito tayo po ay mag-aalay ng kaperahan sa Panginoon, maring ari-arian din. Nasa conviction po natin yan. Pero higit po dun kasi ang pagbalik tangkilik natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulad po ng isang anak na punong-puno ng pag-ibig sa kanyang mga magulang, iaalay niya ang pinaka-maari niyang ibigay na maganda. Higit nga po doon sa kanyang kayamanan, importante rin po kasi ang alay ng anak patungkol sa panahon na ilalagi niya o serbisyo sa kanyang mga magulang, lalo na kung medyo may ikaedara na o di kaya ang panahon na maari niyang i-treat ang kanyang mga magulang sa isang vacation o sa isang magandang gawain o dadalhin niya ang kanyang mga magulang dun sa mga lugar na nais nilang puntahan, balikan o mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. So ganun po ang pag-ibig natin sa Panginoon, kaduktong po dito parati ang pagbibigay at siyempre po ang pag-aalay ng ating buhay. So bago po tayo magdesisyon kung magkano po ang ating ibibigay, kung anong ari-arian ang ating ibibigay, manalangin po muna tayo. Ang manaming Diyos, kayo po ang mangusap sa lahat ng nanonood ng mensaheng ito. At kayo po, Panginoon, na magpala sa amin ng tamang pagbibigay sa iyo. Ang karapat dapat na ialay sa iyo, Panginoon, na kaperahan o ari-arian sa pagkakataong ito. Dalangin ko po, Panginoon, palalimin niyo po lalo ang aming pangunawa sa importansya ng aming koneksyon sa iyo araw-araw. Namamahal ka namin, Panginoon, dahil alam namin na sobra ang iyong pag-ibig sa amin. Hindi maarok ng aming isipan. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Kung kayo po ay nasa ating mga daughter churches, maari po kayong magbigay doon ng inyong alay, ng inyong handog. At kung hindi naman po, maari po kayong magbigay electronically sa GCash Maya 0917-528-1069, Claribel Aviera at video account 0004-9044-0207, Claribel Castro. Mas maganda po kung mabibigay niyo po ang pangalan ninyo kapag kayo po ay nagbigay ng alay o handog ninyo sa ating Panginoon. Sa pagpalain po kayo at hayaan niyo po na patuloy tayong mag-alay na mula sa ating puso ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Until next time, goodbye and God bless you. Isang magandang araw sa ating lahat, and it's amazing that we are already sa last portion ng ating series for this month of July. So, huwag po natin nga kalimutan, I hope that you were able to understand that we should stop talking about God and talk to Him. We should know Him and understand that intimacy is indeed revelation. So, just a brief reminder ng mga nakaraan. Nung July 5 po, first Sunday, we talked about more than information. Importante po talaga na hindi information yung alam natin, kung hindi yung
relasyon sa Panginoon, yung intimacy, yung actual experience. Sunday 2, July 12, pinag-usapan po natin yung Show Me Your Glory, yung thickness ng presence ng Panginoon, yung kapangyarihan niya pumapa sa atin, yung kanyang healing, yung kanyang love, yung nire-request natin kay Lord, Lord, I want more of you pag nananalangin tayo. And so, yun po yung nangyari kay Moses. And of course, pinag-usapan natin last time is made for this. We were made in the image, in the likeness of a relational God. Kaya we normally would seek relationships. And this is very, very important. Ngayon po pag-uusapan natin ay holy, holy, holy. Ito po yung superlative sa ano no sa Hebrew na grammar, which means yung the holiness to the extreme level. So ipagpapatuloy po natin ang ating series and we'll talk about holy, holy, holy. The fear of the Lord, the only true gateway to genuine intimacy. So, pinag-usapan po natin dito yung fear na defined sa Book of Hebrews. Pag-uusapan natin siya ng mas malalim. Kaya po importante na we come to that point. So, huwag natin nga kalimutan, the fear of the Lord, when we understand kung ano nga ba ibig sabihin ng takot sa Diyos o yung respeto sa Diyos, yung tamang pagsamba sa Diyos, hindi ito yung kalaban ng pagiging malapit sa Kanya. Mamaya po maunawaan natin yan as we broaden the stroke of our understanding doon sa scriptures niya. So, it is the only true door through which you enter it. Ito po yung tanging paraan para tayo ay makapasok sa mas malalim na relasyon sa Panginoon para lalo po tayong magkaroon ng kapangyarihan na magpasakop lamang sa Kanya. So ito po ay napakagandang gusto kong basahin sa inyo no na excerpt kung paano nga ba nauuwi ang takot sa Panginoon, yung tamang pagsamba, yung connection sa Kanya, sa pagkapasakop at sa pagkokomisyon sa ating gawain. Yun, malalaman natin saan nga ba tayo tinawag ng Panginoon. And this is very important. So ito po yun sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 8 from the New Living Translation. It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne and the train of his robe filled the temple. Attending him were mighty seraphim, each having 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet sa baba, and with 2 they flew. They were calling out to each other, Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with his glory. Their voices shook the temple to its foundation, and the entire building was filled with smoke. Then I said, It's all over. I am doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips. I live among a people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, See, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven. Then I heard the Lord asking, Whom should I send as a messenger to this people? Whom will go for us? I said, Here I am. Send me. Naway maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Naway makita po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito po ay panahon ng matinding dilubyo para sa bansang Israel because King Uzziah is a very noble and powerful king. And well, anyway, in Judah nga pala, not necessarily the whole of Israel. But this is a time for national mourning. And of course, when a righteous leader dies, something happens when an unrighteous leader takes over. And Isaiah was commissioned, binigyan siya ng task ng Panginoon when he admitted to himself because of the presence of God in that space na God is indeed holy, holy, holy. And I am a sinful man. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, kayo po ang magpala sa amin. Kailangan po namin, Panginoon, mong naawaan na kapag naengkwentro ka namin sa ganitong paraan at na-realize namin na kailangan ka namin para malinis kami at para wala kami, Panginoon, doon sa maling konsepto ng pamumuhay. Saka mo ibibigay sa amin, Panginoon, yung tawag na importanteng dapat namin magawa. Dahil ito yung panahon na mapagkakatiwalaan kami. Ang kabanalan mo, Panginoon, ay hindi ibig sabihin judgment sa aming kasalanan kung kami ay magiging anak mo.
Ngunit ang kabanalan mo will be, Lord God, the basis of our judgment kung hindi ka namin tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po sa oras na ito, turuan niyo po kami na salikskin ka. Unahin ka sa aming buhay araw-araw. Ito po ang ebidensya, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming inuuna at ikaw ang Diyos na aming Panginoon sinasamba sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyo. Sabi niyo nga, those who love you will obey your commands and your commands are not burdensome. And that's the word. And that's the truth. Hayaan niyo, Panginoon, na maintindihan namin na ang pagsunod sa iyo, ang panalangin sa iyo, ang pagbabasa ng salita mo, ito, Panginoon, ay magdadala sa amin sa mas mataas na kalidad ng pamumuhay at maayos na pananaw. Baguhin niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito at turuan niyo po kami na magkaroon ng mas malalim at mataimtim na relasyon sa iyo. Dahil dito po nagmumula ang permanenteng pagbabago. At mapapansin po namin ito at mapapansin din ng mga tao sa aming kapaligiran. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pagpatuloy po natin ang ating pagsusuri sa apat na bagay ang pag-uusapan natin sa araw na ito na magpapalaya sa ating katotohanan nagpapalaya. The fear of the Lord is the beginning, not the obstacle of intimacy. Wag po natin kakalimutan, we are going to break down Proverbs 9 verse 10, seeing God clearly produces seeing ourselves clearly. Pag nakilala po natin ang Panginoon, mas maintindihan natin kung sino tayo. God's response to the undone heart is always grace. Ibig sabihin po ng undone, ito po yung pagiging broken natin. Ito po yung pagiging submitted natin sa Panginoon. At ito yung paraan kung paano tayo makakapagpasakop sa Kanya. And of course, number 4, the risen Christ holds both holiness and comfort simultaneously. At pag-uusapan po natin yan ng mas malalim. So pag-usapan po natin yung mga importanteng mga words na dapat natin bigyan ng emphasis. Una po yung kaudash. Ano po ang ibig sabihin nito? Holy, set apart, consecrated. So, huwag po natin kakalimutan, this is a very, very powerful word. Sabi po dyan, God's holiness is not merely moral perfection, it is His utter uniqueness, His incomparable godness, the sum total of everything that makes God unlike anything else in existence. Holy, holy, holy. Kaudash. Ito po yung superlative pagdating sa no, Hebrew grammar na wala nang papantay, walang magiging kasing banal ng Panginoon. It is what sets him apart from all the other gods because he's the only God in the first place. Kung titignan po natin ang ebidensya ng archaeology, ng history, and how the universe was created. Kahit ano pang argumento laban sa katotohanan yan, everything fails and everything will not be proven simply because the power of the evidence of the majesty and magnitude ng Panginoon ay naandyan. Tignan mo na lang yung katabi mo. Siya ay hinulman ng Panginoon according to His image and likeness na pag-usapan natin noong nakaraang Sunday. Aminin man natin o hindi, nakakamangha ang Panginoon kung paano niya tayo nilikha, kung paano sa mga kababaihan na mayroon anak, paano nagkaroon ng baby sa inyong sinapupunan at inyong pinanganak. Remember, dahil sa risk ng buhay ng isang nanay, tayo ay nabuhay. So, in that exchange, tayo ay nailabas sa mundo because of someone else. Our mother. Walang tao sa mundong ito magsasabi na pinanganak lang ako at lumabas lang ako bigla para akong nalaglag mula sa langit. Hindi. Somebody risked their lives for you, their life for you, para mabigyan ka ng buhay. Lahat tayo pinanganak. And the mother who gave us birth risked their lives. In the same manner, ganun din ang Panginoon sa atin. Next is year out, which means, eto pa, fear, reverence, and awe. Para maintindihan po natin, ano nga ba to? Hindi ito yung takot na parang papatayin tayo o husgahan tayo ng Panginoon. Hindi po. Ito po ay combination ng overwhelming awe, deep reverence, and loving respect that recognizes the infinite distance between creature and creator. So, ito po yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung pagiging intimate natin sa Kanya. Ito po yung tamang pagsamba at pagsunod at pagkapasakop sa Kanya. At ang kamangha-mangha na karanasan natin kapag tayo ay nasa presensya niya.
At ang presensya naman niya ay pumapasa atin. Yung tipong hindi mo maintindihan kung bakit bigla na lang nagkaroon ng ano no, nagsabog ng kapayapaan sa kapaligiran mo habang nag-aagulo o nagsabog ng pag-ibig sa kalagitnaan ng pag-aaway o puot ng mga tao sa kapaligiran mo. Nagsabog bigla ang Panginoon ng pag-asa sa kalagitnaan ng isang sitwasyon sa buhay mo na mukhang wala na talagang paroroonan. Dahil wala pong imposible sa Panginoon at walang imposible sa isang anak ng Diyos na meron siyang takot. Kaya nga po, this is very important in terms of our understanding. Pag-usapan po natin yung una. The fear of the Lord is the beginning, not the obstacle of intimacy. Napag-usapan po natin yung fear. Anong definition niya? Sabi po sa Proverbs 9 verse 10 from the New Living Translation, fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Grabe. If we would be in a position araw-araw na tayo ay may loving respect sa Panginoon at susundin natin ang kanyang mga utos na hindi siya kabigatan kasi naintindihan natin na ang kanyang pundasyon ay ang pag-ibig sa atin at alam natin na matay si Jesus para sa kalayaan at buhay na walang hanggang meron tayo, yung kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa kamunduhan at syempre kalayaan sa pagkakamali. Ngayon po, higit doon, ang ating kinabukasan o yung eternity natin ay sigurado na kinasalan ng Panginoon yung eternity natin. So we are secure. At kung ginang titignan natin, ang pundasyon natin sa Panginoon, yung pagkamangha natin sa Kanya. Paano niya tayo napatawad? Yung pagkamangha natin na tayong makasalanang tao ay binigyan niya, ginawaran niya ng planong napakaganda at nais niyang gawing banal. Hindi dahil sa ginawa natin, kung hindi dahil sa Panginoon, nakakamangha po talaga siya. At anong sabi diyan? Magkakaroon po tayo ng tamang paghusga, 'di ba, ng sitwasyon, pagdesisyon. It results in good judgment. Imagine niyo na lang po kung sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, nagpapasakop tayo sa Kanya, bawat hakbang, bawat katagang lalabas sa ating bibig, bawat ilalagay natin sa utak natin, bawat bagay na kakainin natin o iinumin natin ay dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Di po ba malinis lahat ang ating gagawin? Malinis lahat ng ating kakainin at iinumin? Malinis ang ating isipan? Malinis ang ating bibig? Na-imagine niyo po ba yung tahanan ninyo ngayon? Na ikaw yung mamumuno, ikaw yung magpapasimuno ng kalinisan, ng purity, because you have holy fear of the Lord. Kahit ikaw ay sigawan, bulyawan, kahit ikaw ay ilagay sa isang posisyon na alanganin ng mga tao sa kapaligiran mo, kahit ng mga kapamilya mo, dahil sa iyong relasyon sa Panginoon, lalabas at lalabas ang katangian niya, yung karakter niya sa iyo. So, sinigawan ka ng kapatid mo, anong isasagot mo sa kanya? Maaring wala, tahimik ka lang, o di kaya hindi ka naapektuhan. Hindi mo hinayaan na siya ay maka-occupy ng iyong atensyon. Because ang nag-occupy ng attention mo is God. Naalala ko po one time, nagkaroon kami ng ah, isang hindi pagkakaunawaan ng aking nanay. Dahil nga po, nung mga panahon na ito, tumutulong po ako sa palengke. At dahil nagkaroon po ako ng mahal sa buhay na asawa ko na siya ngayon. Ipinagpaliban ko ang isang napaka-busy na day. I think it was the 23rd or 22nd of December para makasama ko si Mem. Because nag-occupy ng puso at isipan ko siya. And so, nung dumating ngayon ako doon sa, sa palengke, galit yung nanay ko sa akin. Because somebody occupied yung dating space niya sa puso at isipan ko. And this time around, it was Mem, who was my girlfriend, who is my wife now. Ganun po kasi ang mangyayari when somebody occupies our space sa isipan at puso natin. Kapag yan po ang nag-occupy, yun ang uunahin natin. Kaya nga po pag ang occupant ng puso natin ay ang Panginoon, ang occupant ng puso, ng isipan natin ay Panginoon, ang gagawin natin yung mga bagay na gusto niya na alam naman natin ikakabuti natin. Tulad ng pag-inom ng tubig, napakasimpleng bagay pero maraming nakalimot. Mas iinom ng mga bagay na hindi maganda sa katawan. Ngunit kung ang laman
ng puso at isipan natin, ang nag-occupy nito ay si God, iisipin natin kung paano natin naalagaan ang ating kalusugan dahil mahal natin ang ating sarili. Hindi natin ilalagay sa risk ang ating health because God is taking over or has taken over our heart, our mind, and even our lips. Kaya nga po, importante ang fear. Ngayon, naintindihan po natin ang ibig sabihin ng fear. It's loving respect. It is intimacy. It is connection with the Lord. Now we understand. Yan po ang ibig sabihin nun. Yung holy reverence niya. Pangalawa po, seeing God clearly produces seeing ourselves clearly. So, Isaiah chapter 6 verse 5 from the New Living Translation. Ito po yung nangyari kay Isaiah. Nakita niya si Lord. Holy, holy is the Lord Almighty. Sabi ng mga seraphim, and the trail of the Lord filled the temple according sa verses 1 through 4. At ang sabi ngayon ni Isaiah, then I said, it's all over, I am doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips, and I live among people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. Na-realize niya kung sino siya in front of God at na-realize niya kung ano ang kailangan niya at that stage. He repented sa kanyang mga kasalanan. Then na-realize niya, in the presence of God Almighty, marirealize mo yung mga kapalpakan mo. Not because kailangan ka magkaroon ng guilt, kung hindi, para ma-realize mo yung kanyang grace. Para tungkabing ka niya sa ganong klaseng pamumuhay. Ang nangyari kay Isaiah, naintindihan niya yung calling niya. So na-commission siya sa verse 8. Sabi ng Panginoon, whom shall I send? Sabi ngayon ni um, Isaiah, here I am, send me. Pag naranasan po natin ang presensya ng Panginoon, nakilala natin siya, makikilala natin kung gaano tayo ka makasalanan. At sa proseso na ating pag-amin sa kasalanan at paghingi ng tawad sa ating pagiging makasalanan, igagawad ng Panginoon ng panibagong buhay sa atin. Buhay na makatwiran, righteous, buhay na banal, holy, buhay na perfect. Ika nga, kung papainggan natin siya sa bawat hakbang na ating tatahakin araw-araw, hindi tayo magkakamali. Sigurado tayo. Hindi tayo maghahanap ng pag-ibig sa kapwa dahil alam natin mahal tayo ng Panginoon. Hindi tayo magiging padalos-dalos sa ating sabihin dahil makikinig tayong twice more than we will speak, and when we listen to understand. So yun po yung pagbabagong mangyayari sa atin. Yun po yung transformation. And so when we see ourselves, we see all the more yung kailangan natin sa Panginoon. And that is to have Him, give His grace, allow His presence to overcome us so that tayo ay magbago. So, makikita ngayon natin kung saan tayo magaling, saan tayo mahusay, maintindihan natin yung identity natin. Yun po yung nakaka-excite. Next, God's response to the undone heart is always grace. Ito po yung kaduktong binasa natin kanina sa verse 5. Isaiah chapter 6, verse 6 to 8 from the New Living Translation. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar, the pair of tongs. He touched my lips with it and said, see, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to these people? Who will go for us? I said, here I am, send me. So dahil nagkaroon po ng repentant heart, yung talaga pong, naunawaan natin na, walang walang papatunguhan ng buhay na to. Kung magsisinungaling tayo, kung mangdudugas tayo, kung magyayabang tayo, kung pipilitin natin gawin yung mga gusto natin gawin, walang patutunguhan ang buhay na ito. So yun yung nakita ni Isaiah. Nakita niya na siya ay sinful. Ano nangyari? Dahil siya ay nagpakumbaba sa Panginoon, binigyan ng grasya ng Panginoon at kinomission siya to do something very powerful. Pag naunawaan po natin ang contribution ng Isaiah sa Israelites during that time, especially in the land of Judah, at kung paano po hinati ng Panginoon ang Book of Isaiah to be the mini Bible, maintindihan po natin how powerful the life of Isaiah was.
So pag binasa po natin ang Biblia, di po ba, it has 66 books. The 27 chapters 27 books belongs to the New Testament, and the 39 books actually belong to the Old Testament. So pag hinati po natin ang chapters ng Isaiah, it's like that. At pag nakita po natin one of the distinct prophecies about Christ and His redemption is found in the book of Isaiah. Kung ano ang itsura ni Christ, kung ano yung suffering that He has to go through. At makikita natin yung verses 40 to 66. Ito yung redemptive plan ng Panginoon. Dahil tumalikod si Isaiah sa kasalanan, naintindihan niya yung pangangailangan niya sa Panginoon. Ano nga po ba? I mean, sa oras po na ito, balikan po natin. Ano ba nagawa ng kasalanan sa buhay natin? Ano ba ang nangyari sa atin for the past couple of months na malayo tayo sa Panginoon, or for the past couple of years? Naunawaan po ba natin na bakit may kalungkutan sa buhay natin? No? Bakit may katigasan ng ulo natin? Naunawaan po ba natin bakit pinipilit natin yung gusto natin kahit mali siya? Ang dami ko pong tinuturuan about the scriptures, about obedience, and about the word of God. Unfortunately, dahil hindi po talaga sila mapagkumbaba at hindi nila nauunawaan yung pag-amin nila sa kanilang pagiging makasalanan, pinipilit pa rin nila yung gusto nila. Gusto pa rin nila na ang Diyos, gawin yung mga bagay na gusto nila, ang titigas ng muka, ang tatapang, ang pa-prideful. And so, anong nangyayari sa kanila? Kahit mga Kristiyano pa to, of all the people that is difficult to deal with, ay ang mga Kristiyano na merong sariling palo sa utak. Mas marunong pa sa Diyos. Alam nilang dapat mag-pray, hindi magpe-pray. Alam nilang dapat magbasa ng salita ng Diyos, hindi nila gagawin. Alam nilang dapat sila magpagkumbaba sa Panginoon, magpasakop sa kanila, hindi nila gagawin. Alam nila that they have to die to themselves, hindi nila gagawin. Alam nila na wala naman silang control sa buhay nila, kukontrolin pa rin nila. That is a shameful way to respond to a God who has given us grace, sa isang Diyos na nagkatawang tao, pinako sa krus para mapalaya tayo ng mga maling konsepto na ito. Ngunit marami pa ring Kristiyano na hinayakap yan. Inuuna ang pera, inuuna ang trabaho. Walang masama sa pera at trabaho. Pero kung ito na ang magiging Diyos-Diyosan natin at ito na yung angkla ng ating buhay, ibang usapan na yan. Your heart needs to be undone. At ang huli po na pag-uusapan natin, the reason Christ holds both holiness and comfort simultaneously. Ito po yung nangyari kay John the Apostle, or John the Beloved. So, alam po natin that, John the Beloved is the one na very relational kay Christ while he was alive until he ascended to heaven. And even as he ascended to heaven, John the Beloved continued to have a conversation with God. Kaya nga na-interest si John the Beloved with the book of John, 1st, 2nd, and 3rd John, tsaka itong book of Revelation. Kahit kilala niya si Jesus, ito po ang nangyari sa kanya. Kahit malapit siya kay Jesus, ito po yung nangyari sa kanya. Revelations chapter 1 verse 17 to 18 NLT version says, "When I saw him, I fell at his feet, as if I were dead. But he laid his right hand on me and said, 'Don't be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and the grave.'" So, ganun po kalupit ang presensya ng Panginoong Jesus doon sa engkwentro ni John the Apostle, na naranasan niya muli ang kabanalan ng Panginoon, and at the same time, yung pagpapagaang ng loob niya, in comfort, It's absolutely amazing kung titignan po natin ito. Because he was so in awe and filled with reverence. He fell as dead, and yet, sabi ni Jesus, don't be afraid. Kaya po pag nagkaroon tayo ng ganung connection sa Panginoon at kilala natin siya, we will understand kung sino siya, and we will act accordingly sa presensya niya.
Hindi natin siya babastusin, hindi natin siya iindiyanin, hindi natin siya isasantabi. Uunahin natin siya kasi ang unang makikinabang kapag ginawa natin 'to ay tayo. Hindi tayo magkakamali, hindi tayo malilinlang, hindi tayo malulungkot, hindi natin ipagpapalit yung oras natin para sa Kanya, para sa mga walang kuwentang bagay, at higit sa lahat, tayo ay magiging malaya sa kamunduhan, sa kasalanan, at sa tawag ng laman. Ang sarap na hindi ka na maaakit sa pagsusugal, maaakit sa pornography, maaakit ng pera o kapamaraanan para makuha ang pera. Hindi ka na maaakit doon sa pagyayabang mo about who you are dahil yung ambisyon mo ang nagde-define sa'yo at ang tingin mo, ito ang tingin ng tao sa'yo kapag ikaw ay may pera. Puro kayabangan, kaliwat kanan. Yung damit natin, hindi natin siya ginagamit for utility purposes, ginagamit natin siya to flaunt and not to glorify God. Yung watches natin, di ba? Yung sapatos natin, yung telepono natin, we look for aspirational products para makapagyabang tayo. At magiging malaya tayo sa mga bagay na yun. Kahit wala kang relo. May cellphone ka naman eh. Kailangan mo ba ng relo? You don't need it. Unless, of course, it is practical for you to have both. Kailangan mo ba ng iPhone? I don't think so. Unless somebody gives that to you. Kailangan mo ba talaga ng magaling sasakyan? I have no idea. But if God deems na magkaroon ka ng magaling sasakyan, He will have given you that through another person. Pero ang pinaka-importante dito is the Lord will provide whatever you really and truly need. At hindi mo siya kailangan ilagay sa list mo. Hindi yung every sahod bumibili ka. Every sahod gumagala ka, kumakain ka sa labas. Every sahod gagawin mo to, gagawin ng ganyan. Mawawala yun sa iyong buhay. Tanong ko sa inyo ngayon, is your God big enough to be feared by you? Yung ba ang tingin mo kay Lord? The one who made the heavens and the earth at ikaw ay nagkakaroon ng pagkamangha. What would change if you recovered holy awe? Ano mangyayari sa buhay mo? Kung ikaw habang nananalangin, namamangha ka sa Panginoon, and you have holy fear, you are lovingly respectful kay Lord. Anong klaseng panalangin kaya ang iyong bibigkasin? Huwag po natin kakalimutan ng Psalm 25:14. The Lord is a friend to those who fear Him. He teaches them His covenant. Covenant, yung kontrata niya. Dahil may connection siya dun sa taong yun. At yung taong yun may connection sa kanya. Ang kontrata ng Panginoon, hindi niya babaliin. Pag sinabi niya. Kung He will deliver justice, He will. Kung i-deliver niya, let's say, blessing, He will. Kung i-deliver niya, let's say, judgment, He will. Kung ang i-deliver niya ay mercy, He will. He will do as He pleases. At pag kilala natin siya, lalo tayong magugulat. Huwag natin kakalimutan, the fear of the Lord does not keep us from God. It is the very door through which you enter into friendship with Him. Kaya totoo, ang kasabihan, it is not what you know, but whom you know. And so when you know God, it just changes you from the inside out. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, isa lang po ang dalangin namin sa araw na ito, naway manumbalik sa amin. Kung nawala ito, yung aming pagkamangha sa iyo, yung aming pagsamba sa iyo ng tama. At sa mga kapatiran ko na hindi pa nararanasan ito, naway sila ay magkaroon, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba. At i-acknowledge nila yung kailangan nila sa iyo. That they need the grace, Lord God, after they acknowledge their sinful nature. Dalahin ko po, Panginoon, sa oras na ito na baguhin niyo po kaming lahat at magkaroon po kami, Panginoon, ng banal na takot, loving respect, awe-struck wonder. At syempre, Panginoon, yung tamang pagsasamba at pagpapasako. Kapatid, kaibigan, kung nawala itong bagay na ito sa buhay mo o hindi mo pa siya natagpuan, I encourage you right now for the next 2 minutes, get to know God. Ask Him. Allow Him to bring you to a level of faith na kailangan mo today in order for you to enter that door
through holy reverence or the fear of God. And then afterwards, we will pray together. Panginoon, kayo po ang mangusap sa bawat isa. Naway ang boses mo marinig naming lahat at patuloy kaming mamangha sa presensya mo. Alam po namin, Panginoon, apart from you, away from you, we are nothing. And the only way, Panginoon, that we will experience you is through prayers, through submission, and through holy fear. Lord, nalain ko po, Panginoon, ang iyong healing sa mga tao, Panginoon, na nakikinig at nanonood ng mensaheng ito, lalong-lalo na sa mga relasyon nila, Panginoon, sa pamilya man nila, magulang, sa anak nila, sa kapatid nila, sa mga kamag-anak nila, o sa mga tao na sila ay once upon a time na malapit. Tulad po, Panginoon, ng grasya na mula sa iyo na pwedeng ma-restore ang relationship namin. Ganun din po, Panginoon, sa mga kasamahan ko na nakikinig at nanonood ng mensahe ito. Marami po sa amin, Panginoon, walang pag-asa. Marami po sa amin, Panginoon, walang direksyon. Magulo ang isipan. Marami sa amin, Panginoon, na sinusugal namin ang aming kinabukasan para sa barya-barya sa aming kasalukuyan. Dalayan ko po, Panginoon, na magpakilala ka. Let your presence be experienced by everyone, Panginoon, accessing this message. Nasaan man sila. Nasa public transport, nasa bahay, nasa school, nasa work, nasa park, wherever they are, while they are listening in or watching this message, may your presence be experienced by them. So much so
na maintindihan nila what it means to be undone. Na lumapit sa iyo, humingi ng tawad, at manumbalik, Panginoon, sa kanilang design, sa mga plano mo sa kanilang buhay. Let them receive you as Lord and Savior. Let the miracle happen, Panginoon, in their lives. In Jesus' name. Amen. Amen. So once again, kung kayo po ay namangha sa Panginoon at nakinabang po sa mensaheng ito, we would like to encourage you to share the content sa ibang tao by being part of our virtual evangelist partners. At dalangin ko rin siyempre na patuloy kayong magkaroon ng buhay na namamangha sa Panginoon. Huwag nating kakalimutan ang porsyento ng ating panalangin. Dapat mas lamang ang pagkakataon na tayo ay niig sa Panginoon. We get to know Him more than when we ask something from Him. Na tayo ay may mas malaking porsyento na nagre-require for us to ask Him, Lord, show me your glory. Lord, show me who I am. Lord, show me where I need to do, what I need to do and where I need to go. Kasi po, yun po talaga magbabago ng ating buhay sa araw-araw nating gawain. So again, as we end our series, stop talking about God and talk to Him. Know Him intimately so that you will experience divine revelation. So God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you. Reach out to us if the Lord has touched you in any way, of course. Reach out to us kung kayo po ay naghahanap ng simbahan. And sa mga kasama natin sa Zoom, please do stay for a while because we are going to have a short fellowship. Until next Sunday, until the next series, God bless you.